Magandang gabi, nagbabalik po ang PTV News Break. Alamin natin ang sitwasyon sa East Avenue Medical Center na sa mga oras na ito ay nadaragdagan na ang bilang ng mga nabibiktima ng paputok. Kumuha tayo ng update kay Julius Disamburon. Julius. Julius? Yes, maraming salamat at magandang gabi sa iyo, Trixie. Nasa kabuoang 15 bilang ng mga pasyente na ang dinadala dito sa East Avenue Medical Center dahil po sa paputok. Ayon sa pamunuan ng ospital, ang pinakaunang naitalang insidente ng firecracker-related injuries ay nitong ika-22 ng Disyembre, pasado alas 10 ng umaga, na mula po sa 54 na taong gulang na lalaki na mula po sa Balintawak, Quezon City dahil po sa kwitis. Nagtamo po ang biktima ng burn sa kanan nitong kamay at ngayon naiuwi na sa kanyang bahay. Ngayong bisperas naman ng bagong taon na Trixie, pinakaunang dinala sa EAMC ang 31 taong gulang na individual mula sa Project 3 Quezon City dahil sa pikulo. Pinakahuli naman dinala as of 8:39 ngayong gabi ang 4 na taong gulang na lalaki na mula sa Ibayo 2 Quezon City dahil naman sa hindi malamang kadahilan. Pinakabata namang naging biktima ng paputok ang 3 taong gulang na lalaki na mula po sa Project 3 Quezon City dahil sa pikulo. Kung susumahin natin lahat, 10 ay mula po sa pikulo, 2 sa kwitis, 1 sa luces, isa ay dahil sa pulbura at isa nga po ay dahil sa hindi malamang kadahilanan. Sa mga ganitong oras o halos sa higit 1 oras na lamang at magpapalit na ang taon, ay inaasahan ng pamunuan ng ospital kasi taon-taon kapag ganito mga oras na ay yung pagsusunod-sunod ng bilang ng mga pasyenteng dinadala dito sa EAMC. Pero nawa sana ay wala ng buhos na mga pasyente upang hindi na rin ganong tumaas ang bilang ng mga biktima ng paputok. Live mula dito sa East Avenue Medical Center sa Quezon City para sa PTV News, Julius Disamburon. Maraming salamat, Julius Disamburon, live mula sa East Avenue Medical Center sa Quezon City. Sa pagkakataong ito ay ating alamin rin ang sitwasyon at seguridad sa Kalakhang, Maynila, live via phone patch mula kay Jarky Miranda. Jarky? Live tayo ngayon dito sa Amang Rodriguez Medical Center kung saan nakapagtala tayo ng 16 na kaso. At ang pinakamarami nga po dito, mga nabiktima ng pikulo, umabot na sa biktima. Samantala sa Pasig naman ay may naitala ring 5 insidente ng mga naputukan ng pikulo at kabilang dito ang 5 minor de edad kung saan nakapagtala sila ng injury na wasak ang kanilang hindalaki at hindalato at ang buong kamay ay damage buhat sa pagkakaputok ng pikulo. Samantala kanina ay nilinaw naman ni NCRPO Chief Oscar Albayalde na zero crime rate pa rin sa Kalakhang, Maynila at patuloy pa rin ang paming pakikipag-ugnayan sa kanila sa mga update sa crime report. At yan muna ang latest mula dito sa Amang Rodriguez Medical Center para sa PTV News, Jarky Miranda. Maraming salamat, Jarky Miranda. Kumuha naman tayo ng update sa isinasagawang Torotot Festival sa Davao City. Naroon ang ating kasamang si Dayan Querer. Dayan, kumusta ang kasayahan dyan? Gayon din ang ipinatutupad na seguridad sa lugar. Si Butchong, alam niyo po ba kung nakikita niyo sa baba? Ayan ha, ang pangalan ng Butchong, parang yung sa fish. Dayan? May mga isla yan eh. Trixie, kapansin-pansin ang mahigpit na seguridad dito sa area ng Rizal Park sa Davao City kung saan ay kasalukuyang isinasagawa ang Torotot Festival 2016 bilang pagsalubong nga sa bagong taon. Maximum police visibility ang instruction mula kay PNP Davao City Director Police Senior Superintendent Michael John Dubria. Ito ay police visibility hindi lamang dito sa area ng Rizal Park kundi maging sa ibang people convergence areas kagaya ng simbahan, parks at maging sa mga subdivisions. Marami aniya kasi ang umalis rin sa bahay kaya may police deployment sa subdivisions. Nagkakaroon rin ng mahigpit na bag check sa mga pumapasok sa loob ng Rizal Park. Nag-deploy naman ng sapat na personnel ang Task Force Davao City. Sa panayam ng PTV News kay Colonel Erwin Bernard Neri, ang commander ng Task Force Davao, naka-red alert status ang DF Davao ngayong gabi. Lahat ay on duty at wala aniyang naka-holiday sa mga miyembro ng Task Force.
Ginarantiya rin ng Task Force Davao na walang kailangang ipangambang publiko patungkol sa seguridad. Hinikayat naman ng grupo na kailangan rin ng otoridad ang kooperasyon at partisipasyon ng publiko. Kung may nakitang suspicious persons o unattended packages ay i-report agad ito. Maaari ring tumawag sa 911 sa anumang emergency. Ipinalala rin ng TF Davao na bawal magdala ng mga backpacks dito sa pinagaganapan ng festival. Sa mga turistang may dalang backpack ay meron namang habilinan para sa mga ito. Mensahe ng TF Davao ay mag-enjoy sa New Year but do stay vigilant. Samantala sa aking paglibot rin sa area ng Rizal Park ay may naka-standby na 911 ambulance para sa aga ng pagresponde sa anumang biglang emergency situation. Inaantabayanan naman rito sa Torotot Festival 2016 ang pagdalo ni PNP Chief General Ronald Bato de la Rosa. Nakukuha tayo ng impormasyon na nakatakdang makisaya rito si General Bato pero ngayon ay dumaan muna ito sa night market matapos ang pagtungo niya sa Davao City Police. Tuloy-tuloy pa rin hanggang ngayon ang programa kahit medyo umaambon ay nandito pa rin ang mga tao para sa sabayang New Year's countdown mamayang gabi. Yan muna ang pinakahuling kaganapan mula dito sa Davao City para sa PTV News. Ako si Diane Querer. Balik mo na sa'yo, Trixie. Maraming salamat, Diane Querer, live mula sa Davao City. At yan po ang pinakamainit na mga balita sa mga oras na ito. Manatiling updated gamit ang aming social media sites. I-like ang aming PTV Facebook page o i-follow kami sa Twitter at PTVPH. Ako po si Trixie Jafar. Magandang gabi at Happy New Year po sa inyong lahat.